Tayo po ay nandito sa ating pong home church sa bahay po ni Sister Margie upang ating pong ganapin ang ating Sunday worship dahil ang ating simbahan ay pagsamantala muna po na sarado. Kaya sa ating pong home church dito sa bahay ni Sister Margie kasama ang mga members, tayo muna po ay maghandog ng papuri at awit sa ating Panginoon. Kaya awitin po natin ang kay buti-buti mo, Panginoon. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat mong magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat mong magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Sabay-sabay natin. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Hindi natin Sister Margie sa ating opening prayer. Panginoon, maraming salamat, Lord, dahil nandito po kami muli, Panginoon, upang mag-worship sa inyo, Lord God, na Lord, na sa puso't isip namin at magkaya sa amin lahat, Lord, na mensahe marinig namin, Lord, Amen. Lord, salamat, Lord, dahil nandito po sila, Pastor, at lahat po, Lord, mga kasamahan namin sa home church, Panginoon, upang masalamatan ka at mananampalataya sa inyo, Lord God. Ganun po, Lord, na lahat po, Lord God, na sasabihin namin sa aming lulabas sa aming bibig, Lord, ay kalooban niyo lamang, Lord God. Ganun po, Lord, na thank you, Panginoon, dahil po safe ang lahat, Lord God, na nandito, Panginoon, na mag-worship sa inyo, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon, ang ating mapapakinggan na mensahe sa home church natin ay ang pamagat na ang paraan upang mapagaling ng Diyos. Yan ay sinabi sa Bible ng Bilang chapter 2, verse 1 hanggang verse 2. Kung titignan natin na ang Israel, ito ay pinto sa Biblia na kung tawagin sila ang pinili ng Diyos na maging bayan upang maging isa silang modelo sa mga tao. Pero hindi nila nagampanan o nagawa yung kanilang pagiging modelo
sapagkat ito ay nalus nila yung kanilang covenant sa Diyos. O nabitawan nila yung kanilang pangako sa ating Panginoon. Kaya anong nangyari nung nabitawan nila yung kanilang pakikipagtipan sa Panginoon, anong nangyari? Sila ay naging bihag, alipin sa Egypto, na kung saan ay 430 years na sila ay naging alipin doon. Kaya ano naman ang mensahe para sa atin yun na halimbawa sa mga Israel? Tayo din, di ba si Jesus Christ lamang dapat yung ating pinanghahawakan na kasagutan sa ating buhay. Kung mabibitawan o mawawalan tayo ng tiwala na si Jesus Christ lamang ang kasagutan ng ating buhay, sapagkat ang problema natin ay tinatawag na pangunahing problema, hiwalay ka sa Diyos, kaya ka naging makasalanan, at itong si Satanas biniyag ka upang gawin niyang alipin at pahirapan sa samot-saring mga problema. Yun ang dahilan kung bakit ang mga Israel at maging tayo ay naging alipin ng matagal, sapagkat yung ating pakikipagtipan sa Diyos ay nabitawan natin o napakawalan. Amen. Kaya naman, hindi lang tayo naging alipin, nabiyag pa tayo, at higit sa lahat, sinakop pa tayo ng mga malalakas na bansa. Ano ito? Kung ang mga Israelita, inalipin sila ng mga Egypto, naging biyag sila ng mga kalaban, at sinakop pa sila ng mga malalakas na bansa, si Satanas na tinutukoy dito na siya yung umaalipin sa atin, nabibiyag sa atin sa mga kahirapan, at bibigay sa atin ng mga samot-saring problema, ay ganun din ang mangyayari sa atin kung mabibitawan natin yung ating covenant sa Panginoon. Kaya napakalaga ang gospel, na kapag hindi tayo nakapakinig, hindi natin mapangawakan ang gospel. Kapag di tayo nakapag-worship, mawawala sa atin yung pananampalataya. At kapag nangyari yun, sino na yung papasok sa ating isip, puso, yung ating pamumuhay, pamilya, at araw-araw na pangangailangan? Si Satanas. Para alipinin, bihagin, at sakupin tayo sa samot-saring mga kahirapan. Gaya ng problema sa pamilya, sakit, karamdaman, aksidente, kawalan ng pangangailangan sa pera, pagkain, at problema sa relasyon sa isa't isa. Upang tayo ay bigyan ng Diyos ng paraan upang makalaya sa pagkakaalipin kay Satanas, gaya ng mga Israelita, para sila ay makalaya sa Egypto, na simbolo ay mundo, na walang ibang nagaling doon ay si Satanas, at gaya ni Paraon, ang Diyos, tinawag niya si Moses upang bigyan sila ng mahalagang utos. Anong utos? Sabi ng Diyos kay Moses, upang ang mga Israelita makalaya na sa Egypto, para hindi na sila maging alipin, magdala sila ng malinis at matabang tupa, at gawin nila ay katayin at kunin yung dugo. Pagkatapos, yung dugo ipapahid nila doon sa pintuan, kung saan ay harang ng pintuan nila. Dahil pag dumating na yung anghel ng mamumuksa, kapag walang tanda ng dugo ng tupa sa kanilang bahay, anong gagawin ng anghel ng kamatayan o mamumuksa? Papasok at papatayin yung panganay nilang anak. Ang ibig sabihin nito na kapag wala kang kaligtasan, itong kumakalat na coronavirus, Delta virus, aksidente, kalamidad, bagyo, lindol, baha, at samot-saring mga kamalasan ay papasok sa iyo. Wala kang proteksyon. Pero dahil sa tinanggap mo si Jesus Christ bilang ang Panginoon at Diyos na tagapagligtas mo, lalampasan mo lahat ang mga problema, Amen. kahirapan, sakuna, bagyo, o anumang pong mga atake ni Satanas. Dahil sa ang tinitignan ng Diyos ay yung palatandaan sa atin bilang isang ligtas. Kung sa panahon nila Moses, ang palatandaan ng tipan ng Diyos na hindi papasok yung anghel na mamuksa ay maglagay sila ng dugo sa pintuan ng kanilang bahay. Tayo naman ngayon, ang palatandaan na tayo ay malaya at ligtas sa mga sumpa at atake ng Satanas nung pang hindi tayo ay makaranas ng mga kamalasan ng mga sumpa sa ating buhay, gaya nga ng pandemya, ay kung mayroon tayong Jesus Christ sa ating buhay. Amen. Kung pinanghawakan natin si Jesus Christ na tangi siya yung kasagutan ng ating pangunahing problema.
Kapag pinangawakan natin yan, anong mangyayari? Magiging malaya tayo kay Satanas. Amen. Hindi siya makakaatake sa ating isip, sa ating puso, sa ating bulsa, sa ating pamilya, sa ating pangangailangan. Higit sa lahat, dahil sa dugo ni Jesus Christ na nakikita sa ating buhay, lahat ng kasalanan natin ay pinatawad na. Ibig sabihin, malaya na tayo sa sumpa ng kasalanan na ang kabayaran ay kamatayan. Ibig sabihin nun, dahil sa pagkamatay ni Yesu Kristo, nakalaya tayo sa kapalaran o tinatawag na spiritual na problema. Kaya naman, pagkatapos na sila ay nakalaya sa Egypto, hindi na sila ngayon alipin, dinala ngayon ng Diyos ang mga Israelita sa disyerto. Na ang ibig sabihin ng disyerto ay paraan upang tanggalin yung mga wrong imprint, wrong root, at wrong nature. Ano itong wrong imprint, wrong root, and wrong nature? Ito po yung isinaksak ni Satanas sa ating isip na mga ano? Genesis chapter 3, Genesis chapter 6, Genesis chapter 11. Na dahil sa Genesis chapter 3, 6, and 11, hindi tayo mapayapa. Kapag may problema, inisip natin na tayo ang gagawa ng paraan. Ano yun? Self-centeredness. Kapag tayo ay walang pera, hindi tayo masaya. Bakit? Money-centeredness. At higit sa lahat, hindi tayo makontento kasi hangad natin successful centeredness. At sino ang may bihag sa atin yan? Walang iba kundi si Satanas. Kaya nga, tignan ninyo yung mga Israelita. Nung nandun sila sa disyerto, ano ang ginawa nila palagi? Mangreklamo. Ano ba yan, Moses? Dinala mo ba kami dito sa disyerto para mamatay? Wala na ba kaming lugar na panglibingan sa Egypt? Buti pa sa Egypt, kahit na kami hindi hindi kami pinatutulog, pinagpapahinga, pero nakakakain naman kami ng karne. Mas gusto pa ng mga Israelita na maging alipin sila kaysa malaya. Ganon din sa buhay natin. Kaya hindi tayo nagiging malaya sa mga problema at kahirapan na atake ni Satanas kasi yung mga kaisipan natin at kinabumahayan natin ay isa pa rin anak ni Satanas. Hindi na tayo anak ni Satanas. Malaya na tayo, anak na tayo ng Diyos. Ibig sabihin, huwag na natin titignan pa yung mga problema. Gaya ng disyerto, kung titignan mo ang disyerto na wala, talagang makakaptured ka ni Satan. At ang purpose o layunin ng Diyos kung bakit dinala tayo sa disyerto, na ibig sabihin ay, ang disyerto, didipindi ka lang sa Diyos. Huwag kang dumipindi sa lakas mo, huwag kang dumipindi sa asawa mo, huwag kang dumipindi sa magulang mo, huwag kang dumipindi kung ano yung mayroon ka ngayon. Bakit? Kasi lahat ng bagay na yan ay pwedeng gamitin ni Satanas para ano? Magtukso ka. Kaya nga po, napakalaga ang disyerto. At ano ang ibig pa ng sabihin ng disyerto? Ang disyerto, dito mo nararanasan yung samot-saring mga problema. Ang dami nating membro na nagko-complain. Ano ba yan? Nung naniwala ko kay Jesus Christ, akala ko malulutas yung problema ko. Bakit ganito? Mas lalong lumala, mas lalong lumaki. Ano po ang ibig sabihin ng disyerto? Ang disyerto ay panahon upang tanggalin yung mga mali nating kaisipan. Tanggalin yung mga root na emotional root at yung ating makasarili o yung ating nature. Gusto kasi ng Diyos na mamuhay lamang tayo sa salita ng Diyos. Gusto lamang kasi ng Diyos na dumipindi tayo sa Diyos. Huwag tayong tumingin o dumipindi sa anumang mga bagay. Kasi lahat ng bagay sa mundo ito, kung wala ang Diyos, wala rin kabuluhan. Kaya ang pinakamahalaga sa disyerto na matutunan natin ay magtiwala sa Panginoon na siya yung ating provider. Amen. Namatay ba ang mga Israelita nung nandun sila sa disyerto? Di ba hindi? Sila nga ay kumain na kung saan ay hindi nila alam kung saan galing yung pagkain na yun. Ang tawag doon sa kinain nila ay mana. Amen. Saan galing yung mana? Siyempre, provide ng Diyos. Ganon din sa buhay natin. Huwag nating titignan yung pangangailangan natin kung walang pera, walang pagkain, walang trabaho. Dahil kapag nagtiwala tayo sa Diyos, di tayo pababayaan. Amen. Pero bakit dinala tayo ng Diyos sa disyerto? Walang pera, walang trabaho, wala lahat. Bakit? Kasi gustong tanggalin ng Diyos yung mga mali nating pananampalataya. Ano pananampalataya natin? Puro hingi. Kapag hindi binigyan, reklamo.
manumbat, manisip. Sino ang nasa likod nito? Sa likod nito ay si Satanas. Kaya po, ang disyerto para sa atin ay panahon upang baguhin yung ating spiritual na estado. Amen. Ano po ba yung spiritual na estado natin? Na kailangan yung ating spiritual na estado palaging kasama ang Diyos. Amen. Magtiwala tayo na kasama natin palagi ang Diyos. Yun ang dapat na mailagay sa ating isip na okay lang na wala ka, pero kasama mo naman ang Diyos, hindi problema. Okay? Tama po ba yun? Amen. Sunod, para tayo ay magkaroon ng kagalingan na nagbumula sa Diyos, inilagay ng Diyos sa mga Israelita ang tabernakulo. Ano po itong tabernakulo? Ang tabernakulo, nagsisimbolo po ito na si Yesu Cristo. Tandaan natin, ano ang dahilan? Bakit kailangan natin maniwala kay Jesus Christ? Para makatanggap ng blessing? Kaya tayo naniniwala kay Jesus Christ? Yung mga hindi naman nagsisimba, hindi naman naniniwala kay Jesus Christ, pero mayaman sila. Di ba? Ang tanong, anong pinagkaiba natin sa non-Christian na hindi sila naniniwala kay Jesus Christ pero mayaman sila? Pero tayo, naniniwala tayo kay Jesus Christ. Bakit hindi tayo yung mayaman? Dahil mali ang paniniwala natin kay Jesus Christ. Ang paniniwala natin kay Jesus Christ ay hindi dahil sa blessing. Ang dahilan kung bakit tayo naniniwala kay Jesus Christ, dahil may problema tayo na hindi natin kayang malutas na kung hindi si Jesus Christ. Ano yun? Spiritual problem. Spiritual problem. Ano Amen. ibig sabihin ng spiritual problem? Nakakahiwalay. Intervene ni Satanas. Amen. Hindi dahil ang asawa mo kaya ka naghihirap. Hindi dahil sa ipinanganak ka na mahirap kaya ka naghihirap. No, bago ka pa ipanganak, mayroon ng diablo na may hawak sa isip mo, puso mo, katawan mo, buong buhay mo, na kung tawagin ay destiny. Destiny o kapalaran na kung tawagin ay nakalaang mangyari sa buhay mo ang paghihirap, pagdurusa, hanggang mapunta ka sa impyerno dahil sino ang nagbibigay at may gawa nito? Hindi ikaw, hindi tao, hindi dahil sa magulang mo, kundi dahil kay Satanas. Bakit? Dahil sa namanan natin, original na kasalanan pinadala ni Eva. Na ano yun? Iwalay na tayo sa Diyos bago pa tayo ipanganak. Kaya si Satanas na yung nagmay-ari ng buhay natin. Yun yung tinatawag na spiritual na problema. Kaya yan ang dahilan kung bakit kailangan natin maniwala kay Jesus Christ. Kaya naman nilagay ng Diyos ang tabernakulo sa gitna ng tunda ng mga Israelita. Tingnan niyo po. Ito yung tabernakulo. Ibig sabihin ng tabernakulo, diyan nakalagay yung Ark of Covenant na simbolo ay presensya ng Diyos. Kapag nakikita nila yung tabernakulo, naaalala at nalalagay sa isip nila na kailangan ang Diyos palagi ang nauna. Kailangan palagi ang Diyos ang sentro. Dahil kung wala si Jesus Christ sa buhay natin, hindi natin siya ginawang sentro. Kung ang sarili natin ang ginawa nating sentro, ibig sabihin, hindi natin sinusunod kung ano ang plano at kalooban ng Diyos. Ang mas sinusunod natin ay gusto natin, sarili natin. Ano mangyayari? Di tayo gagaling. Ibig sabihin, di tayo makakalaya sa pagkabihag kay Satanas. Kaya naman, kahit na tayo anak ng Diyos, hindi tayo nawawalan ng kahirapan. Kahirapan sa pera, kahirapan sa sakit, kahirapan sa trabaho. Ang daming kahirapan. Bakit? Dahil walang sentro sa buhay mo si Jesus. Ang sentro, asawa mo, anak mo, trabaho, pera. Kaya, anong nangyayari sa buhay mo kahit na anak ka ng Diyos? Puro paghihirap. Ang problema, mamanahin pa ito ng mga anak mo. Bakit? Kasi hindi ka na nakalaya, hindi ka na gumaling sa ganito spiritual mong problema. Sunod, kung titignan po natin na sa tabernakulo, sa gitna po ng mga bahay o tolda ng mga 12 tribo, may tatlo-tatlo po. Halimbawa, di ba sa anak ni Jacob, kung tawagin na Israel, 12 ang mga anak niya, 12 tribes. Sa 12 tribes na yon, sa gitna ng tabernakulo, nakapaligid tatlo-tatlo. Halimbawa, kanluran at silangan. Timog at hilaga. Timog at hilaga, kanluran at silangan, may tatlo-tatlong
nakalagay ng mga bahay ng mga tulda ng mga Israelita. At nasa gitna ay ang tabernakulo. Simbolo po yan na ang tabernakulo ay pinakamalaga na dapat na maalala nila, na lagi nila dapat na makikita ito. Kasi kung hindi nila makikita, mawawalan po sila ng paniniwala sa Diyos. Dahil ang tabernakulo, nagsisimbolo ito na Diyos ang kanilang master. Amen. Sa atin din, sino po yung master ng buhay natin? Asawa mo? Kaya ka nagkakaroon ng problema sa asawa mo. Sino ang master ng buhay natin? Trabaho? Kaya nagkakaroon ka ng problema sa trabaho. Sino ang master ng buhay natin? Mga anak nyo? Kaya nagkakaroon tayo ng problema sa mga anak natin. Sino ang master ng buhay natin? Sarili mo? Kaya ka maraming sakit at problema sa isip. Dahil ang master ng buhay mo, kung hindi ikaw, asawa mo, anak mo, pera o trabaho. Kaya naman nilagay ang tabernakulo sa gitna sa mga tulda ng mga bahay ng mga Israelita para lagi nilang titignan na kung wala ang Diyos, hindi nila gagawing master si Jesus Christ sa buhay nila. Lahat ng atake ni Satanas na mga espiritu na problema, di nila kayang mapagtagumpayan. Amen. Mga kapatid, napakalaga po ang home church kahit na po na lockdown. Dahil dito lalakas yung pananampalataya natin sa pamamagitan ng pakikinig. Kung walang pakikinig, ano maririnig natin? Bulong ni Satanas. Palagi ang bulong ni Satanas, wala ka na namang pera. Wala na namang trabaho ang asawa mo. Magbigti ka na lang para tapos ng problema mo. Yan ang palaging sinasabi ni Satanas sa ating isip. Bakit? Dahil wala tayong salita ng Diyos na nilagay sa ating buhay bilang ito yung kalakasan at sentro palagi sa buhay natin. Pangatlo, bawat buhay na iniligay ng Diyos, ang tabernakulo o si Kristo ang gagawin nating sentro. Halimbawa, kung sinabi ng Diyos o ang mga Israelita, kapag huminto yung tabernakulo, hihinto rin sila. Kapag lumakad yung tabernakulo, susunod sila. Ibig sabihin mo, hindi tayo makakapamuhay ng maayos o makayapa kung wala ang salita ng Diyos na ito'y magiging isang instruction sa atin. Diba? Kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, yung natututunan natin, yun yung ating guideline araw-araw. Amen. Amen? Halimbawa, sabi ng Bible, seeking first the kingdom of God and His righteousness. Ibig sabihin nun, kapag inuna mo ang Diyos, lahat ng blessing, susunod na. Paano kung wala kang narinig na salita ng Diyos na gano'n, na pangako na pangawakan mo? Ano ang mangyayari? Captured na ni Satanas. Palagi na lang worry at anxiety, depressed, and kauyan, magpakamatay na. Kaya kung ano ang buhay ng isang Israelita, sumusunod na lamang sila sa salita ng Diyos. Ito ay ang tabernakulo. Pangalawa, upang makaranas tayo at makatanggap ng kagalingan na nagmumula sa Diyos, kailangan natin maalala yung tatlong piyesta. Ano ba itong tatlong piyesta? Una na dito, maalala natin kung ano ang pinakamahalaga na dapat meron tayo. Ano yun? Yung Passover. Ano ang Passover? Ito yung nangyaring pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita. Tignan ninyo. 430 years na alipin sila. Hindi sila makalaya dahil sa alipin sila. Kahit na anong gawin nila, hindi sila makalaya. Kay Paraon at sa Egypto. Pero, nakalaya lamang sila nung may dugo ng tupa sa kanilang hamba. Kung wala yung dugo ng tupa sa kanilang hamba, hindi sila palalayain ni Paraon. Hindi sila mamumuhay na malaya. Pero dahil sa dugo na nilagay nila sa pintuan ng bahay nila, doon lamang sila nakalaya. Ganon din po na makakalaya lamang po tayo sa pagkakaalipin kay Satanas, sa sumpa ng kasalanan ng kabayaran ng kamatayan at sa kapalaran na pupunta tayo sa impyerno kung panghahawakan natin na si Jesus Christ lamang ang tangi natin kasagutan para sa ating pangunahing problema. Amen. Kaya nga ang dahilan kung bakit kailangan natin na alalahanin ang ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, dahil kapag
dumating na yung mga atake ni Satanas na mga problema at kahirapan natin, kapag pinangawakan mo na, si Jesus Christ ay tanging kasagutan ng aking problema, ng spiritual kong problema. Ano nangyari? Itong si Satanas lalayas. Itong mga sumpa, kamalasan ay hindi darating sa iyo. Amen. Higit sa lahat, yung kapalaran mo, mababago. Amen. Amen? Gusto niyo pong baguhin ang inyong kapalaran? Na dati ay mahirap maging isang maginhawa? Panghawakan ninyo si Jesus Christ. Amen. Hindi lamang ngayon, kundi laging isa-isip at isa puso natin. Saan man tayo pumunta, ano man ang gagawin natin, wag natin kakalimutan ang ginawa ni Jesus Christ sa krus. Na sinabi niya, ito ay tapos na. Amen? Lahat ng pagdadaanan ninyong hirap o problema ay mapagtatagumpayan ninyo. Ang sekreto lang ay ang hawakan nyo yung kaligtasan na ginawa ni Jesus Christ para sa inyo. Amen? Pangalawa, kailangan nating maalala kung ano ang tinatawag na Fiesta of Pentecost. Ano itong Fiesta of Pentecost? Ito yung matatanggap natin na pinangako ni Jesus Christ bago siya umakyat sa langit na. Kapag dumating sa inyo ang banal na Espiritu, hindi na kayo iwan, hindi na kayo pababayaan, at lagi niyo siyang kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Amen. Ito yung simbolo ng kaligtasan natin na kasama natin palagi ang Diyos. Ang dahilan kung bakit ang tao ay napahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan, sila ay nabiyag ni Satanas. Kaya naman, na-restore lamang ito yung totoong blessing, totoong kasiyahan, totoong kapayapaan, totoong pagpapala nung tanggapin natin si Jesus Christ. At anong ebidensya? Ang ebidensya yan na kasama natin lagi ay ang Diyos ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen. Kaya nandyan na ngayon yung banal na Espiritu. Kaya hindi na kayo ngayon matatakot. Hindi na kayo kailanman na lalayuan o iiwan ng Diyos dahil nasa puso nyo na si Jesus Christ sa pamamagitan ng Holy Spirit. Yan yung palatandaan na sigurado na yung kaligtasan nyo. Amen. Kaya nga po, kahit na anong mangyari sa buhay ninyo, magpapasalamat kayo sa Diyos sa kabila ng kawalan dahil ang tinanggap ninyo na hindi maibibigay ng pera ng tao sa mundo ito ay ang kaligtasan. At paano nyo masisigurado? Masisigurado nyo lamang yan dahil ang banal na Espiritu yung magpapatunay sa inyo. Amen. Nasaan po ang banal na Espiritu? Nasa ating. Bakit? Dahil sa pagtanggap natin kay Jesus Christ. Kaya, sigurado anumang mangyari sa iyo, hindi ka matatakot at mangangamba dahil ang Diyos na makapangyarihan ay palagi mo siyang kasama. Kaya naman po, kailangan palagi tayong mapuspos ng banal na Espiritu. Dahil kapag hindi tayo mapupuspos ng banal na Espiritu, paano natin mapaglalabanan ang gawa ng dyablo? Tandaan ninyo, ang labanan ay Espiritu, hindi pisikal na tao. Bakit ka pa rin nagagalit sa anak mo? Bakit ka pa rin nagagalit sa asawa mo? Bakit ka pa rin nag-aalala sa mga anak mo? Dahil hindi ka puspos ng banal na Espiritu. Captured ka ni Satanas. Kaya kung gusto mo na magkaroon ka ng kapayapaan sa asawa, sa anak, sa pera o pangangailangan, kailangan mabago yung spiritual status mo. Ibig sabihin, kailangan ka mapuspos ng banal na Espiritu. Pero paano tayo mapupuspos ng banal na Espiritu para hindi makaatake si Satanas sa isip natin, di tayo makaranas ng anumang mga problema at kahirapan? Kailangan po natin palagi ang makapakinig. Sabi ng Bible, ang pananampalataya ay sa pamamagitan ng pakikinig. Kung wala kang nakapakinggan, mapupuspos ka ba ng banal na Espiritu? Mapupuspos ka ba ng banal na Espiritu sa panunood ko ng Korean novela? Mapupuspos ka po ni Satanas. Hindi po tayo normal na tao kung tutuusin ang kalagayan sa mundo. Tayo po ay biktima ni Satanas. Kung hindi po natin alam kung ano ang pag-atake sa atin. Pero kung alam natin ang dahilan ng ating problema ay gawa ni Satanas, hindi po natin kakaligtaan na ugaliin, makinig ng makinig, pumapuspos na banal na Espiritu para ang araw natin ay masaya. Ang araw natin mapayapa. Amen. Dahil pagising pa lang natin sa umaga, nandyan na si Satanas para sa leon na nag-aantay sa'yo na kapag nakita ka na ng hina, kaagad kanyang sasakmalin.
Kaya napakalaga po ang nakikinig ng salita ng Diyos. Yung panguli, kailangan maalala natin ang piyesta ng pagsasalo-salo. Ano po yung ibig sabihin nito? Ito po yung kaharian ng Diyos. Imagine nyo po ang kaharian ng Diyos, walang sakit, walang gutom, walang corona o delta virus, walang lockdown. Lahat ng nasa kaharian ng Diyos ay maganda. Lahat ng kaharian ng Diyos ay maayos at higit sa lahat nun doon ay ang pangangailangan mo ay nandoon na. Hindi ka na magkukulang, hindi ka na mauubusan. Bakit? Kasi ang kaharian ng Diyos ay palaging nandoon. Puno-puno. At ang kaharian ng Diyos ay nasa sayo. Bakit? Kasi nasa puso mo si Jesus Christ sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya, ang dapat na gawin natin para tayo ay maranasan yung kaharian ng Diyos na punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng pangangailangan, itapon natin yung pag-aalala. Sino po sa inyo ang nag-aalala? Lahat tayo, di ba? Kaya ang dapat na mangyari, alisin natin yung pag-aalala at palitan natin ng pagtitiwala na sa Diyos ang ating provider. At yung panghuli, para tayo ay makatanggap ng kagalingan na nagmumula sa Diyos, kailangan natin panghawakan yung tatlong bagay na nasa loob ng arko ng tubig ng tipan ni Yahweh. Yung una, dalawang tablitang bato. Ano po itong dalawang tablitang bato? Ito po ay ang salita ng Diyos. Amen. Di ba pag pinangawakan mo ang salita ng Diyos, matutupad sa'yo? Pag pinangawakan mo ang salita ng Diyos, pag sinap, naniwala ka na, kasama ko palagi ang Diyos, di ako malulunod, di ako masusunog. Bakit? Dahil ang Diyos ang tagapagligtas ko. Ano mangyari? Lahat ng takot, lahat ng mga depression, lahat ng mga kapamakan o nangyayari ngayon na mga pandemya ay mapaglalampasan mo. Bakit? Amen. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Amen. Kaya naman, huwag natin hanapin ang milagro o palatandaan, kundi ang hanapin natin kung ano ang plano sa atin ng salita ng Diyos. Amen. Ang problema kasi, hindi tayo nakatuon kung ano yung salita ng Diyos. Ang nakatuon natin, yung blessing. Kapag blessing tayo nakatuon, talagang wala tayong matatanggap na blessing. Pero kung nakatuon tayo sa pangako ng Diyos, na ang pangako ng Diyos, hindi tayo iwan, hindi tayo pababayaan, susunod na lamang po yung mga blessing. Amen. Higit sa lahat, huwag nating kalilimutan na panghawakan kung ano yung nandoon sa jar of manna. Ano ba yung jar of manna? Ang ibig sabihin ng jar of manna, ang Diyos nagpro-provide ng pagkain, inumin at susuotin. Amen. Alam ng Diyos na kailangan natin ang lahat ng ito. Kaya huwag tayong tumuto sa mga bagay na ito. Bakit? Kasi ito yung mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Puro na lang mag-pray, Lord, pahingi po ng pagkain, pahingi po ng tubig, Lord, pahingi po ng susuotin. Pero ang gusto sa atin ng Diyos, magtiwala na ang Diyos alam niya na kung ano yung kailangan natin. Ang gusto niya lamang na hanapin natin sa Kanya ay ang interest ng Diyos. Ano po ba ang interest ng Diyos? Hanapin yung mga nawawalang kaluluwa. Amen. Ang tawag dito ay evangelism in mission. Amen. Amen? Kaya naman po, sa Matthew chapter 6 verse 33 na kung inuuna natin hanapin ang kaharian at ang katwiran ng Diyos, anuman ang pangangailangan natin ay isusunod na. Amen. Dahil ang Diyos, siya po yung resources ng lahat ng ating pangangailangan. Kabaliktaran naman, kapag inuli natin ang kaharian at katwiran ng Diyos, lahat ng mayroon tayo ay mawawala. Gusto niyo po ba yung pangalawa o yung panguna? Siyempre yung panguna. Amen. Una, hanapin natin kung ano ang kalooban o kahiraan at katwiran ng Diyos at sigad na ang bahala. Amen? Ibig sabihin, palagi natin iisipin ang evangelism in mission. Halimbawa, habang ikaw ay nagluluto para sa pamilya mo, iniisip mo na, Lord, pag kinain ng pamilya ko ito, ang pamilya ko ay magiging malusog sila at pag magiging malusog sila, magagawa nila na mag-mission.
Amen? Bawat bagay na gagawin natin sa ating buhay, i-relate natin sa kalooban ng Diyos. Amen. At ang panghuli, yung tungkod ni Aaron. Ano po ang simbolo ng tungkod ni Aaron? Ang simbolo ng tungkod ni Aaron ay yung kasama natin ang Diyos. Kapag kasama natin ang Diyos, may milagro na mangyayari. Pero kung di mo kasama ang Diyos, walang mangyayari, kundi puro kapamakan. Kapag pinangawakan natin ang tungkod ni Aaron, ibig sabihin, ang kubinat na ating hawak sa Diyos ay susunod na rin po yung mga pangangailangan natin. Ano yun? Yung Jordan of River, makikita natin na ito ay mahahati. Ibig sabihin, kapag kasama mo ang Diyos, yung problema mo ay automatically malulutas. Huwag kang mag-focus sa problema na malutas, kundi mag-focus ka saan? Pag-focus ka na yung relasyon mo sa Diyos ay dapat maging malapit. Amen. Huwag kang mag-focus sa blessing na ibibigay sa iyo ng Diyos. Ang pagpupusan mo ay yung paano ka magiging malapit sa Diyos. Pag malapit ka kay Mayor, sigurado yung ayuda mo ay matatanggap mo. Pero kung hindi ka malapit kay Mayor, yung ayuda mo, mahirap na dumating sa iyo. Ganon din sa Diyos. Amen. Hindi mo pagpupusan yung blessing na matatanggap mo sa Diyos, kundi ang pagpupusan mo, yung hindi ka mapalayo sa Diyos. Dahil kapag napalayo ka sa Diyos, captured ka ni Satan. Hindi mo ma-enjoy matatanggap yung blessing. Nandyan na yung blessing, pero ang problema, hindi mo ma-enjoy yung blessing. Bakit? Malayo ka sa Diyos. Kaya huwag mo pagpupusan yung blessing. Ang pagpupusan mo, yung paano ka mapapalapit sa Diyos. Amen. Kaya nandito tayo ngayon. Upang hindi tumanggap ng blessing, kundi mabago yung spiritual status natin na na mapalapit lalo sa Diyos. The more na pahirap ng pahirap ang ating sitwasyon ngayon, lockdown, walang trabaho, walang pagkain. Mahirap na lumabas dahil ang daming mga nakapalikuan na pulis o kaya baka mahawaan tayo ng virus. Pero di dapat tayong hadlangan na lalo pang mapalapit sa Diyos. Kaya pansinin nyo, nandito tayo ngayon kahit na yung nasa labas, takot na takot lumabas. Pero lumabas kayo para para lalo na mapalapit kayo sa Diyos. Saan? Sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ano nangyayari? Yung city of Jericho, ibig sabihin yung syudad na kung saan ay punong-puno ng problema at kahirapan ay babagsak. Ibig sabihin lahat ng problema ninyo ay malulutas. At higit sa lahat, victory of all battles. Lahat ng labanan nyo kay Satanas, ito man po ay worry, depression, anxiety, financial problem, relationship problem ay magtatagumpay kayo roon. Yun lamang po ang mensahe natin na pakinggan. Huwag niyong kalilimutan na ang dapat gumaling sa atin ay ang ating spiritual na problema. Paano? Ang hawakan natin na tanging si Jesus Christ lamang ang kasagutan ng ating spiritual na problema. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon na binigyan niyo po kami ng spiritual na gamot upang gamutin ang lahat ng aming mga spiritual na problema gaya po ng worry, anxiety, stress and depression na kung saan ito po ay mga captured and trapped ni Satan sa aming buhay. Father God, let your Holy Spirit empowering us so that our life will be a witness for the gospel and evangelism to our family, to our household, and all the people na nakapaligid sa amin. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, ano ang